Yahweh na aming Ama na nasa langit, pakipansinin po ang iyong mga anak. Kami po ay lumalapit sa iyo sa pagkakataong ito, sapagkat ito ay araw po ng Shabbat. Naturuan kami, ito'y dakilang araw, isang banal na araw para sa iyo. Kaya nandito kami, sumasamba, pakitanggap ang iyong mga anak, lalo na naghahanda kami sa nalalapit na mga kapistahan. Ikaw po ang nais naming luwalhatiin. Salamat sa iyong pagtawag sa amin, na bagamat kami po ay maraming kapintasan, dahil sa iyong pag-ibig at habag, tinawag mo kami, kinukup mo kami, minahal mong bawat isa sa amin. Di kailanman mapapantayan namin ang iyong pag-ibig. Tanggapin na lamang, Ama, ang mga pagpupuring sinasagawa namin ngayon. Sa kabila po ng iyong kagandahang loob, kinalulungkot namin sabihin, kami po'y nagkukulang at nagkakasala, pero kami po'y sumasampalataya sa iyong dakilang pag-ibig. Itong dahilan kung bakit di kami nawawala sa iyong piling. Pakipatawad kaming ganap. Sabihin mo sa aming lumapit kami sa iyo. Itong gustong-gusto ng aming mga kaluluwa. Madama po ang iyong pagyakap, ang iyong pagsasama. Magsasagawa kami ng pag-aaral. Gawin pong maliwanag sa aming lahat ang iyong mga salita. Maakit po kami, Ama, sa tunay na pagsamba. Panginoong Yahushua, ikaw ang aming tagapagligtas. Huwag ka pong magsawa na kupkupin ang iyong mga hinirang, lalong-lalo na sa ganitong pagtitipon. Kung kailan ikaw ang aming kapiling, nasa puso ka namin, nagpapatibay sa aming pananampalataya. Ikaw pong aming kailangan, lalo na sa paghahanda sa kapistahan ni Yahuwah Abba. Ama, pakibasbasan ng iyong mga anak sa iba't ibang lugar. Ikaw na pong maggawad ng kanilang pangangailangan araw-araw. Ang kanilang kabuhayan ay basbasan at patuloy pong tanggapin ang lahat ng aming inihahandog sa iyo. Pakibasbasan ng mga abuloy, magamit po sa kinauukulan, alang-alang po sa iyong kapurihan. Sumasampalataya kami, Ama. Dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Kristo ya
Shabbat Shalom sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat sapagkat muli po tayong natipon para isagawa ang tunay na mga pagsamba. Gaya po ng nalalaman nating lahat, tayo po ay naggagayak, naghahanda para sa ating nalalapit na mga kapistahan. Ito po ay hindi karaniwang kapistahan. Ito ay kapistahan ni Yahuwah Abba na ito rin ay ang mga takdang panahon kung kailan isasagawa ni Yahuwah at ni Yahushua ang kanilang mga gawain para sa ating kaligtasan. Kaya dahil po sa kasagaduhan at kabanalan ng ating gagawing kapistahan, narapat lang na tayo ay naghahanda. Itong dahilan kung bakit meron po tayong takdang mga pagpapanata at sa ating gagawing pagsamba ay aalamin natin kung ano ang dapat pa nating gawin para maging lubos ang ating paghahanda sa ating mga observance ng mga kapistahan ni Yahuwah Abba. Ano-ano po ba ang mga kapistahan ni Yahuwah? Magsimula po tayo dito po sa slide na ito. Ito ay pinag-aralan na po natin. Ito ay mga kapistahan ni Yahuwah. Binubuo po ito ng 7 na mga kapistahan. Meron pong 3 pagkahati, kapistahan ng walang lebandura, kapistahan ng mga Sanlinggo o Pentecostes at kapistahan ng mga tabernakulo. Yung kapistahan ng walang lebadura, ito ay ginagawa sa panahon ng spring. Ito po yung Passover, Feast of Unleavened Bread, tapos Feast of First Fruits. Pagkatapos, ang tinatawag nating Pentecostes, ito ay usually sa summertime o kaya sa buwan ng June. At ang atin pong pinaghahandaan ngayon ay ang kapistahan na patungkol po sa tabernakulo. Kapistahan ng mga trompeta, araw ng pagtubos, kapistahan ng mga tolda. Magsisimula po tayo sa pagdiwang sa araw po ng Tuesday sapagkat yun po ay kapistahan o araw ng mga trompeta. Ngayon po, bakit po natin ito ay ginagawa? Bakit po natin ino-observe o pinagdiriwang pa ang kapistahan? Gayong hindi naman tayo mga Hudyo. Ang dapat natin matanong ay kung yung mga unang Kristiyano, mga unang mga tagasunod ng ating Panginoon Yahushua, sila ba ay gumanap? Sila ba ay nagdiwang ng mga iba't ibang kapistahan na nakalagay dito? Kapistahan ng walang lebandura, Pentecostes, at tabernakulo. Magsimula tayo sa pag-aaral dito po sa Korinto 5:7 hanggang 8, panahong Kristiyano po ito. Hindi po ito panahon ng Old Testament, kundi panahon ni Apostle Pablo. Siya po yung sumusulat sa mga taga-Korinto. Mga taga-Korinto, karamihan sa kanila, hindi naman po mga Hudyo. Pero napansin po ninyo kung anong kanyang pasya ukol po sa mga sumasamba. Doon po sa Korinto, ang sabi niya, ipangili natin ang pista. Aling pista ang kanyang tinutukoy? Yung Paskwa at yung kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Sa makatwid, kahit po pagkaakyat ng Panginoon Yahushua sa langit, itinupad pa rin, inobserve pa rin yun pong kapistahan ni Yahuwah. Ano pa ang katunayan? Dito po sa Gawa 2:1 hanggang 4, at nang dumating nga ang araw ng Pentecostes. Sipin nyo, ang binasa natin sa Gawa 2, ay ang ginawa ng mga alagad ng ating Panginoon Yahushua pag-akyat sa langit ng ating Panginoon. Noong umakyat siya sa langit, naghintay sila ng ilang araw. Tapos sa araw ng Pentecostes, ano pong kanilang ginawa? Nagtipon sila, sumamba sila, sapagkat sinunod nila yun pong utos ng Diyos na kapag meron pong mga kapistahan, meron dapat gawin ng mga convocation o kaya assembly. Sa kanilang assembly o pagtitipon, anong binuhos sa kanila? Yun pong banal na Espiritu o Espiritu Santo. Hindi lang yon. Dito po sa Gawa 20:6 at 17, ito'y nakasulat. At kami nagsilayag mula sa Filipos pagkaraan ng mga kaarawan ng mga tinapay na walang lebadura. Dito po, ayon kay Apostol Pablo, meron po silang binanggit na mga kaarawan ng mga tinapay na walang lebadura. Hinintay nilang matapos yun bago sila naglakbay uli patungo sa Troas. Pagkatapos nun, binanggit po niya
na lalampasan niya yung Efeso sapagkat gusto niya makarating po sa araw ng Pentecostes. Kaya dito po kita natin talagang pinagdiriwang pa ni Apostol Pablo yung kaarawan ng tinapay ng mga walang lebadura at araw ng Pentecostes. Ang Panginoong Yahushua, ano pong kanyang ginawa nung dumating po ang iba't ibang kapistahan? Dito po sa Juan 7, 2 hanggang 3, 14 hanggang 15, may binabanggit na kapistahan o pista ng mga tabernakulo. Ano pong ginawa ng ating tagapagligtas na si Yahushua sa kalagitnaan ng kapistahang ito? Pumunta sa templo at nagturo. Yung mga nakapakinig sa kanyang pagtuturo sa araw ng kapistahan ng tabernakulo, sila po'y amazed na amazed. Hangang-hanga sila sa pagtuturo ng ating tagapagligtas. Yung tabernakulo po kasi, yun po ay 7 days, tapos meron pang 8th day. Doon po sa kalagitnaan nun, nagsalita ang Panginoon Yahushua, tapos sa pinakadakila at dakilang araw at huling araw ng kapistahan, sa Juan 7:37, ano pong ginawa ng ating Panginoong Yahushua? Yung sabi, siya'y tumayo at sumigaw at nagsabi, kung ang sino mang tao'y nauuhaw ay pumarito siya sa akin at uminom. Sa makatwid, ang Panginoong Yahushua, ginalan niya, tinupad niya, hindi lang yung mga sabat o Shabbat, tinupad din niya at ginawa niya, inobserve niya, pinagdiwang niya yung iba't ibang mga kapistahan. Ano pa? Dito po sa Gawa 27:9, may binabanggit na pag-aayuno. Iisa lang naman po yun pong kapistahan na meron pong araw po ng pagtubos o day of atonement. Sa makatwid, kita natin dito po sa mga halimbawa ng Biblia, yung mga unang Kristiyano, pinagdiwang nila yung mga kapistahan. Sa makatwid, ang ating konklusyon sa ating pong pagsusuri sa banal na kasulatan no po sa New Testament, si Yahushua, mga apostol, mga unang tagasunod ni Yahushua, ay pinagdiwang ang mga kapistahan ni Yahuwah. Kung ginawa nila yon, di po ba dapat tayo rin ay magdiwang para po sa kapistahan ni Yahuwah? Kaya nga itong ginagawa natin sa loob ng assembly ni Yahushua, sapagkat yung ginawa ni Yahushua, yung ginawa ng mga apostol, yung ginawa ng mga una ng mga Kristiyano, ito rin ang dapat natin gawin sapagkat sila ang pinakamodelo ng pananampalataya. Sa makatwid, ano po ang dapat natin gawin para maging angkop yung ating pagdiwang ng mga kapistahan ni Yahushua at ni Yahuwah? Pakinggan po natin ang Colosas 2:16 hanggang 17. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Ngayon binasa po natin ang talatang ito sapagkat ito sulat ni Apostol Pablo para kanino, mga kapatid? Sino pong sinulatan niya dito po sa aklat na ito? Siguro po, basahin nyo lang kung anong talata, makikita nyo na Mga taga-Kolose, yung mga taga-Kolose, karamihan sa kanila, Hudyo o Griego? Karamihan po Griego, karamihan po mga Hentil, hindi po mga Hudyo. Sa makatwid, hindi nila alam yung mga kapistahan. Gayon pa man, napansin po ninyo yung sinabi ni Apostol Pablo, ang sabi niya, sino man nga ay huwag humatol sa inyo. Ibig sabihin, itong mga taga-Kolose, ginagawa nila yung mga kapistahan. Subalit, may humahatol sa kanila kung tungkol sa pamamaraan ng kanilang pagdiriwang sa mga ginagawa nilang kapistahan. Kasi itong mga Kristiyano sa Kolose, inuusig sila. Ang isa sa mga umuusig sa kanila, yung mga tinatawag na ascetics. Kapag sinabi mga ascetics, sila yung mga naniniwala kapag merong holy day, hindi ka dapat kumain, hindi ka dapat
uminom. Eh, nung kumakain sila at umiinom sila sa kapistahan, pinupuna sila. Pinagagalitan sila. Iba naman, mga Judaizers, kanilang paniniwala, dapat nakaugnay kayo sa amin bago kayo ay makapagsagawa ng kapistahan. Anong sabi ni Apostol Pablo? Huwag kayong pumayag na hatulan kayo ng mga ito sapagkat yung ginagawang pagtupad, ginagawang pagkilala sa kapistahan ni Yahweh ay hindi po literal na binabanggit na pagdiriwang sa kapistahan. Kundi anong sabi ni Apostol Pablo? Pakinggan po natin dito po sa 17. Ang sabi niya, na isang anino ng mga bagay na magsisidating. Ngunit ang katawan ay kay Kristo. Sa makatwid, yun pong pagdiwang sa kapistahan ni Yahweh na binabanggit ni Apostol Pablo at pinapaliwanag sa mga taga-Kolosas ay ang pagsasanay sa darating ng Panginoong Yahushua sa hinaharap. Ang tawag po dito ay rehearsal. Kasi yun pong anino ang tumutukoy diyan ay yung foreshadowing sa mangyayari sa hinaharap. Halimbawa, sa susunod na slide, nakita natin yung mga kapistahan ni Yahweh noong panahon ng Old Testament, nung ipinag-utos ito ni Yahweh. Hindi alam siguro ng mga Hudyo kung bakit ito'y ginagawa nila. Pero yun pala, foreshadowing. Yung pala anino sa gagawin ng ating Panginoong Yahushua. Kaya nga ang tawag sa kapistahan ay Moedim. Naalaala po ninyo ang kahulugan ng salitang Moedim? Mga takdang panahon. Takdang panahon para sa gagawin ng ating Panginoong Yahushua. Kaya doon po sa kapistahan ng walang libandura, Paskwa, anong ginawa ng Panginoong Yahushua? Namatay siya para sa ating kasalanan. Kapistahan ng walang lebadura. Anong kanyang ginawa? Siya'y nalibing. Sa kapistahan ng pinakapangunang bunga, siya po'y nabuhay na uli. Sa makatwid, may ginampanan ang Panginoong Yahushua dito po sa panahon ng mga kapistahan. Takdahan panahon. Sa Pentecostes, anong ginawa ng ating Panginoong Yahushua? Siya po'y nagsugo. Anong sinugo niya? Yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang banal na espiritu. Kapistahan naman ng mga tabernakulo, ito po'y gagampanan pa lang. Hindi pa ito natutupad. Kung ang pag-uusapan ay patungkol sa gawain ng pangtubos at gawain ng restorasyon, hindi pa po naganap yung pong gawain ng restoration. Ito'y magaganap sa hinaharap kapag bumalik ang Panginoon Yahushua sa kapistahan ng mga trompeta, sa araw ng pagtubos at kapistahan ng mga tolda. Sa makatwid, yun po ay kinakailangan nating sanayin o kaya i-rehearse. Kaya yun pong pagtupad, yung ating pong celebration ng mga kapistahan, yung pagdiriwang natin, dapat gawin natin na nakaugnay sa gagawin ng ating Panginoong Yahushua at sa ginawa na ng ating Panginoong Yahushua. Sa makatwid, hindi pwedeng ipaghiwalay. Kung babalikan natin ng Colossus 2:16-17, yung anino tsaka yung katawan, yun po magkasama. Kaya dahil yung mga kapistahan ay anino ng ating Panginoon Yahushua bilang katawan, sila. Mahalaga yung pong anino. Sapagkat yung anino patungkol yung sa gagawin ng Panginoon Yahushua at sa mga ginawa o ginampanan na niya. Kaya para sa ating mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, imposible na magampanan natin yun pong kapistahan alinsunod sa mga tuntunin na binigay kay Moises. Sapagkat wala ng templo. Hindi po pwedeng gawin yon ng literal. Paano natin ito tinutupad ngayon? Tinutupad natin ito ayon po sa diwa ng kapistahan na ito nga ay ang takdang panahon sa ginawa ng ating Panginoong Yahushua. Sa makatwid, susunod na slide.
dapat nating ipagdiwang ang mga kapistahan ni Yahweh na may pananampalataya at pagpaparangal kay Yahushua na siyang katawan ng mga kapistahan. Sa bakatwid, paparangalan natin ang ating Panginoong Yahushua. Siya ang pinaka-central figure sapagkat ayon po sa ating mga pinag-aralan na yung kapistahan tumutukoy sa gawain ni Yahweh para ang tao matubos, para ang tao ganap na makapanumbalik sa kanya bilang mga anak niya. Ang isang paraan ay ang pagsusugo sa Panginoong Yahushua. Kaya sinabi ng Panginoon Yahushua, ako'y sinugo para ipangaral ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo, yun din po ay ang mga kapistahan. Kaya ito po ay dapat natin isagawa kahit po sa panahon natin, panahon po ng mga Kristiyano. Ano po ang dapat natin gawin sa pagdiriwang natin ng mga kapistahan ni Yahweh? Pakinggan po natin ang Levitico 23:4. Ito ang mga takdang kapistahan ni Yahweh na mga banal na pagpupulong na inyong itatanyag sa takdang panahon. Dito pinakita kay Moises kung anong dapat gawin sa tuwing tayo po ay nagdiriwang ng kapistahan. Ano po yun? Ang sabi, meron po tayong dapat na isagawa ng mga banal na pagpupulong. Yung banal na pagpupulong sa wikang Hebreo ay ang salitang mikra, na ito'y nangahuhulugan, banal nga na pagtitipon, sacred assembly. At dito sa sacred assembly, meron pong reading, may pagbabasa. Ito pong pagtitipon na merong reading o pagbabasa, ano pong tawag natin diyan? Pagsamba. Sa makatwid, kapag meron tayong pinagdiriwang na kapistahan, meron tayong sinasagawang pagsamba, ito'y hindi karaniwang pagsamba, kundi tanging pagsamba sapagkat ito ayon sa appointed time o ayon po sa takdang panahon ni Yahweh. Kaya mahalaga, habang tayo ay may pagkakataon pa, bago dumating yung araw ng kapistahan ng mga trompeta, ipaghanda po natin para yung ating sarili para sa isasagawa nating pagsamba. Kung saan tayo sasamba, sana maayos yung lugar, yun pong ating isip at ang ating puso, igayak natin para sa ating pagsamba, maibigay natin ang ating buong puso at buong kaluluwa sa gagawin nating pagtitipon. Ipakita natin sa Diyos na mahalaga sa atin ang kanyang mga kapistahan. Ano pa ang inaasahan ng Diyos kapag tayo po ay nagdiriwang ng kanyang mga kapistahan? Dito po sa Deuteronomio 16 hanggang 17, makaitlo sa 1 taon ang iyong mga lalaki ay magsisiharap kay Yahweh mong Diyos sa dakong kanyang pipiliin, sa kapistahan ng tinapay na walang lebadura, at sa kapistahan ng mga sanlinggo, at sa kapistahan ng mga tabernakulo, at huwag silang haharap na walang dala kay Yahweh. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ni Yahweh mong Diyos. Ano po ang inaasahan ng Diyos sa kanyang mga anak kapag sila po ay lalapit sa kanya sa panahon po ng mga kapistahan? Ayon po sa ating binasa, huwag silang haharap na walang dala kay Yahweh. Anong ibig sabihin? Magbibigay ng ayon sa kanilang kaya, ayon sa pagpapala na binigay ni Yahweh sa kanila. Kaya kung napapansin po ninyo, itong tatlong pagkahati ng mga kapistahan, yun po ay nakakabit doon sa harvest, yung sa kanilang pag-aani. Kaya nga yung panahon ng pag-aani, yun po ay panahon ng pagpapasalamat. Kaya yun pong mga kapistahan, yun ay pagtitipon na may pagpapasalamat sa Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag silang haharap na walang dala kay Yahweh. Kaya ang pagdiriwang ng mga kapistahan ni Yahweh ay dapat nating gawing mayroong pagpapasalamat.
Kaya habang tayo ay nagbubulay-bulay, isipin natin ang lahat ng kabutihan na ginawat sa atin ni Yahweh, yung kanyang pagpapala sa atin, yung kanyang pag-iingat, at higit sa lahat, yung kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Ito'y puso natin para habang tayo umaawit, habang tayo nananalangin, habang tayo nakikinig, ang naghahari sa ating puso ay ang pagpupuri at pagpapasalamat kay Yahweh at kay Yahushua dahil po sa kanilang ginagawang kaligtasan. Ano pa? Ano ang dahilan kung bakit dapat lang tayo ay lumapit sa Diyos na may taglay na pagpapasalamat? Ano ba ang dapat nating pasalamatan? Pakinggan natin ang Levitico 23:4, binasa po natin kanina. Alam natin yung salitang kapistahan ay moed, takdang panahon. Ibig sabihin noon pa, plano ng Diyos na meron mga takdang panahon kung kailan may gagawin ng kanyang tagapagligtas na si Yahushua para sa atin. Kaya nga, yun pong kapistahan ay meron pong tinatawag na banal na pagpupulong. Yung banal na pagpupulong, binanggit na natin kanina, yun po'y assembly. Pero meron pong secondary meaning, yung salitang assembly. Opo, may pagtitipon. Opo, meron po tayong pagsamba. Kung kailan meron tayong binabasa, mga salita ng Diyos, mga pag-aaral patungkol po sa kapistahan, at kung paano ito konektado sa gawain ng ating Panginoon Yahushua, gagawin natin lahat yun. Pero ayon po sa mata ng Diyos, kapag ito ginagawa natin, ito pala parang rehearsal. Sa Tagalog, ano ba yung salitang rehearsal? Pagsasanay. Kaya noon, sa panahon ng bayang Israel, nung sila ay tumutupad sa mga iba't ibang tuntunin patungkol sa kapistahan, sa tuwing dumarating ang takdang panahon, ginagawa nila yon. Ang ginagawa pala nila, pagsasanay, rehearsal sa mangyayari sa hinaharap. Kaya nung dumating ang Panginoon Yahushua, napaliwanag niya at nalaman ng mga apostol, kaya pala ginagawa ito ng bayang Israel noon. Ito ay patungkol sa ating Panginoong Yahushua. Kaya sa ating pong pagdiriwang ng mga kapistahan, gagawin natin ito bilang memorial at bilang rehearsal. Bakit memorial? Babalikan natin yung ginawa ng Panginoon Yahushua sa ilan sa mga kapistahan patungkol sa ating kaligtasan at tayo ay magpapasalamat. At bakit rehearsal? Sapagkat iisipin natin at sasanayin natin ang ating sarili. Tayo po'y sasampalataya sa gagawin ng Panginoon Yahushua sa hinaharap para sa ating kaligtasan. Kaya ito'y dapat ipagpasalamat. Nakuha niyo mga kapatid kung bakit po dapat lang magpasalamat tayo sa araw po ng mga kapistahan. Pinapapasalamatan natin ng Panginoon Yahweh at Yahushua sa ginawa na ng Panginoon Yahushua. Nagpapasalamat din tayo sa gagawin pa lang ng Panginoong Yahweh at ng Panginoong Yahushua sa hinaharap. Kaya memorial, pag-alaala, at rehearsal o kaya pag-sasanay. Anong katunayan? Ito po ang pinakadiwa na dapat nating gawin kapag sinasagawa natin ang iba't ibang kapistahan ni Yahweh. Pakinggan natin dito po sa Lucas 22:19 hanggang 20. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gayon din naman ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo at nabubuhos ng dahil sa inyo. Datapot sinasabi ko sa inyo, nabuhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Ang binasa po natin ay ang ginawa ng Panginoon Yahushua nung araw po ng anong kapistahan. Kung naaalala po ninyo mga kapatid, anong kapistahan ang tinutukoy niya dito? Kapistahan ng walang tinapay na walang lebadura, Passover. Diba? Yung Passover
ano pong ginawa ng ating Panginoong Yahushua? Siya po yung naging Passover lamb. Siya yung naging tupa ng Passover. Kaya sa araw ng kapistahan yon, meron siyang ginanap. Kasi nga yung kapistahan, takdang panahon. Kaya sa takdang panahon, anong ginawa ng Panginoon Yahushua? Namatay siya. Bago siya mamatay, binanggit na niya sa kanyang mga alagad yung kanyang gagawin. Kaya nga ang sabi niya, meron siyang tinapay, pinagpala, pinagputol-putol, tapos meron pong kopa, binigay niya sa kanyang mga alagad, tapos sinabi niya, meron siyang gagawin bagong tipan. Yung bagong tipan na yun natupad nung siya namatay sa krus. Kaya sinabi niya ay tapos na, di ba? Nung namatay siya sa krus, it is finished. Kaya solido na yung pong bagong tipan. E noong binigay niya yung tinapay, yung binigay niya ang kopa, napansin po ninyo sinabi ng Panginoon Yahushua, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Memorial. Kaya nga isinasagawa natin yung ating banal na hapunan, kailan? Sa panahon po ng Passover. Inaalaala natin yung ginawa ng Panginoong Yahushua nung binigay niya ang kanyang para tayo po ay magkamit ng kaligtasan. Kaya ito po ay kasama doon po sa pagpapasalamat natin sa panahon po ng Spring Feast. Pero kung napansin po ninyo, meron ding sinabi ang Panginoong Yahushua sa bandang huli. Sabi niya, pagkatapos bigay yung tinapay, yung kopa, hanggang sa araw na yaon, inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Ayon po kay Apostol Pablo sa ibang talata, ang sabi niya, sa tuwing ginagawa natin ito, yung tinatawag nating Holy Supper, pinoproklama natin ang kamatayan ng Panginoon Yahushua, at ang ginagawa din natin, sinasanay natin o nire-rehearse natin ang muling pagparito ng ating Panginoong Yahushua. Lalo na kapag kasama na tayo at tayo'y maghahari na doon po sa kaharian ng Ama o ni Yahweh. Ito naman ay rehearsal. Kaya memorial, rehearsal. Ibig sabihin, pinapahayag natin yung ating pag-asa sa gagawin ng Panginoong Yahweh at Panginoong Yahushua sa hinaharap para tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya bilang summary, kung mapansin po ninyo, yung kapistahan ni Yahweh, hinati po sa tatlo. Meron pong first coming ni Yahushua, yung unang pagparito. Yun po'y memorial. Pinapasalamatan natin ang Amang Yahweh dahil po sa ginawa ng ating Panginoon Yahushua, binuwis ang kanyang buhay para sa ating katubusan. Pero darating muli ang ating Panginoong Yahushua. Yun naman ay patungkol sa kapistahan ng mga tabernakulo. Ito pong ating sinasanay ngayon sapagkat hindi pa bumalik ang ating Panginoong Yahushua. Kaya habang tayo ay nagsasanay sa kapisahang ito, pinapakita natin sa Ama na tayo ay sumasampalataya. Nababalik nga ang ating Panginoon Yahushua para kunin tayo sa Arpatso. Para tayo ay makasama niya at makabalik para maghari sa araw po o sa tinatawag na millennial kingdom. Kaya nire-rehearse natin, sinasanay natin yung ikalawang pagparito ng Panginoon Yahushua kapag sineselebrate natin yung kapistahan ng tabernakulo. Habang tayo naghihintay, in between the first and second covenant, nandiyan naman po ang Pentecostes. Habang tayo naghihintay, ipinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu, sapagkat yun ang ginawa ng Panginoon Yahushua sa panahon ng Pentecost. Yung kapistahan ni Yahweh, yun po'y para sa atin. Yun ay tumutukoy sa kanyang gawain para tayo, mga tao, maging malapit sa Diyos sa pamamagitan po ng kanyang anak. Kaya ano ang dapat natin isa-isip kapag naririnig natin mga kapistahan? Ano ang dapat umiral sa ating puso
kapag dumarating ang kapistahan ni Yahweh. Pakinggan po ninyo dito po sa Levitico 23, 1 hanggang 2. At sinalita ni Yahweh kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, ang mga takdang kapistahan ni Yahweh na inyong itanyag na mga banal na pagpupulong ay mga ito nga ang aking mga takdang kapistahan. Napansin po ninyo yung kapistahan? Hindi po yung kapistahan ng Israel. Kaninong kapistahan po yan? Kapistahan po yan ni Yahweh. Noong may ginawa ang Panginoong Yahushua sa takdang panahon, alinsunod sa kapistahan ni Yahweh, sino pong nakinabang? Israel lang ba? Hindi ba lahat ng tao? Yung gagawin at ginawa ng Panginoong Yahushua nung sinunod niya yung mga takdang panahon ni Yahweh, yun po ay gawain hindi lang para sa Israel. Ito'y para kanino? Sa lahat ng tao. Kaya tayo bilang mga tinawag kay Yahushua, tayong unang nakinabang sapagkat alam natin karamihan ng Israel hindi nila tinanggap yung ginawa ng Panginoong Yahushua. Tayo na mga tumanggap at kumilala sa Panginoong Yahushua, tayo ang lalong-lalong dapat magdiwang. Anong dapat natin isipin kapag naiisip natin kapistahan ni Yahweh? Yung sabi ni Yahweh, aking mga takdang kapistahan. Isip-isipin natin yung mga kapatid. Ito'y hindi karaniwang kapistahan. Kapag ang tao siya ay napag-anyayahan ng isang sikat na tao o kaya isang marangal na tao, hindi po ba excited ka? Dapat ako makadalo doon. Sapagkat pagka ako nakadalo doon, ito'y malaking karangalan para sa akin. Ito po hindi kapisahan ng sino man. Kaninong kapisahan po ito mga kapatid? Kapisahan ni Yahweh. Pinag-aanyaya ni Yahweh ang kanyang mga kapistahan sapagkat ang hangad ni Yahweh ay magkaroon ng pagsasama tayo sa Kanya at sa Kanyang anak. Gusto niya makasalo tayo. Gusto niya makasama niya tayo. Sapagkat ang pagtuturing niya sa atin, Kanyang mga anak, Kanyang mga minamahal, kayong mga magulang, kapag matagal nyo nang hindi nakikita ang iyong mga anak, ano po ang hangad na hangad ninyo? Hindi ba dumating ang mga tinatawag na holidays? Sapagkat yun ay pagkakataon para yung mga kamag-anak, yung mga mahal nyo sa buhay, ay makarating sa piling ninyo para magkaroon kayo ng pagsasalo, magkaroon kayo ng kasiyahan. Yun din ang ginagawa ni Yahweh. Kaya nga ang tawag sa mga kapistahan ay kapistahan. Yun ay sumasagisag sa masayang pagsasama. Gusto ng Diyos ipadama sa atin ang kanyang pag-ibig, ipadama sa atin ang kanyang mga pagpapala. Bakit hindi natin gagawin yun? Bakit natin kayayamutan yun? Bakit natin sasabihin, hindi para sa mga Hudyo lang yun? Mga kapatid, ito'y paanyaya ng Diyos. Ito para sa atin, hindi lang para sa mga Hudyo. Ito para sa lahat ng sumasampalataya kay Yahweh at kay Yahushua Hamashiach. Kaya dapat lang, mga kapatid, hangarin natin. At sa ating gagawing mga pagtitipon, dapat magpasalamat tayo. Ano po ang inaasahan ng Diyos? Sa tuwing tayo po ay magtitipon, dahil po patuloy ang kanyang gawain na ibalik sa kanya ang mga taong nahiwalay sa kanya. Pakinggan po natin ang nakasulat po dito sa Jeremias 29:11 hanggang 14. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh. At ibabalik ko ang iyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at pook na pinagdalhan ko sa inyo at ibabalik sa dakong pinagmulan ninyo bago kayo nabihag.
Binasa po natin mga kapatid, yung pong damdamin ng Diyos. Habang ang kanyang bayan, ang kanyang mga anak na minamahal, nasa pagkabihag doon po sa Babylonia. Ang sabi niya kay Jeremias, meron siyang plano, meron siyang panukala. Mga kapatid, yung mga plano ng Diyos, ano po bang tawag dyan? Anong tawag sa panukala ng Diyos? Hindi po ba yun ang mga kapistahan? Doon nakaloob ang panukala ng Diyos. Anong oring panukala? Panukala para sa ating ikabubuti. Panukala para sa ating pag-asa. Para tayo ay pagpalain ni Yahweh Abba. Opo! Nung ito'y sinulat, nasa kalagayang pinarurusahan ang tao, pinarurusahan ang bayang Israel. Pero alam natin ng Diyos, napakabait ng Diyos. Kung tayo man ay parurusahan, agad niyang ipinasasabi, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kung minsan tayo nakararamdam din ng galit ng Diyos, minsan tayo pinapalo ng Diyos, pinadadama niya na hindi siya nasisiyahan sa atin. Ito po, habang sila ay nasa kalagayan, pinarurusahan, pinasulat pa rin kay Jeremias. Sabihin mo sa Israel, huwag silang mawala ng pag-asa. Hanapin nila ako ng buong puso. Matatagpuan nila ako kapag hahanapin ng kanilang buong puso. Anong pangako? Anong panukala niya? Ang panukala niya, nakalihim doon po sa mga kapistahan. Kailan ganap itong matutupad? Sa pagparito ng ating Panginoong Yahushua. Ngayon sa panahon natin, malapit na tayo doon sa sinasabi ng Panginoong Yahushua na pagganap ng kanyang mga panukala. Malapit na. Malapit na tumunog ang trompeta. Pag tumunog ang trompeta, lahat tayong mga kay Yahushua, makakapiling niya at makakasama natin ang Ama. Hindi ba ito ang gusto natin? Kaya ano po ang sinugo ng Panginoong Yahushua? Para po magkaroon tayo ng paghahangad ng kapistahan ni Yahweh. Basahin po natin ang mga huling talata ng ating pag-aaralan. Dito po sa Pahayag 22, akong si Yahushua ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Akong ugat at supling ni David, akong maningning na bituin sa umaga. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, hali kayo. Lahat ng nakakarinig nito'y magsabi rin, hali kayo. Lumapit ang sino mang nauuhaw. Kumuha ang mga gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad, mga kapatid. Pag malapit na ang pagparito muli ng ating Panginoong Yahushua, ano po ang madadama ng mga nasa loob ng eklesiya? Madadama nila ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu. Itong gigising sa kanilang puso't damdamin, kaya maiisip nila yung mga panukala ng Ama, yung panukala patungkol sa pagparito muli ng Panginoon Yahushua para maganap ang huling tatlong mga iba't ibang kapistahan. Kaya sa 17 sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal. Sino ba yung babaeng ikakasal? Hindi po ba yan ang eklesiya? Itong mensahe para sa atin, huwag po tayong magtaka na tayo po ay merong hangarin na ipagdiwang ang mga kapistahan. Wala sa lahat ang damdamin yan. Pero sa mga may taglay na damdamin na hinahanap nila yung kapistahan, yan ang katunayan. May udyok ng Espiritu sapagkat yan ang sinabi ng Panginoong Yahushua. Dahil po sa Espiritu na nasa loob natin, sinisigaw natin, hali kayo. Hindi lang
para sa atin, kundi sa lahat ng tao. Pinag-aanyaya natin yung pong kaharian ni Yahuwah. Kaya ito sana ang matupad sa bawat isa sa atin. Madama natin yung paanyaya ng Ama at ng kanyang bugtong na anak para tayong lahat makatikim ng binabanggit dito na tubig na nagbibigay buhay. Itong magbibigay sa atin ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, Yahuwah Aba, mo, puspos ng pag-ibig, pagmamalasakit. Hindi ka po tumitigil sa pagsasagawa ng iyong gawain patungkol sa aming pagtutubos para kami po'y ganap na makapanumbalik sa iyo. Mahal na mahal mo kami. Salamat ng marami. Bagamat di kami karapat-dapat, pinagtsatsagaan mo kami, Ama. Nandito kami ngayon. Puspos ng pag-asa sapagkat kita namin dahil po sa iyong bugtong na anak, sinagawa niya alinsunod sa takdang mga panahon ang iyong gawaing pagtubos para kami po'y maging mga anak mo. Ngayon kaming mga anak mo, isinugo ang iyong banal na Espiritu. Ngayon kami sumisigaw sa lahat ng tao, hali kayo, makipagdiwang sa kapistahan para makasama sa iyong panukala sa kaligtasang darating. Ama, salamat ng marami. Ikaw ang hangad namin. Gustong-gusto namin madama ka sa aming puso. Sa araw ng aming kapistahan, lalapit kami sa iyo. Magpapasalamat kami sa iyo sa lahat ng iyong kabutihan. Gawin po kaming tunay na sumasampalataya para mapagsanayan namin ang gagawin mo pa sa hinaharap. Panginoong Yahushua, ikaw po ng aming kailangan. Lalo na sa panahon ngayon, marami ang dumaraan sa mga pagsubok. Marami rin ang mga metaglay na mga karamdaman. Ikaw po ng aming manggagamot mula sa langit maghimala ka. Dahil po ang mga kapistahan, mga takdang panahon, kami po'y sumasampalataya sa araw na mga yaon. Nakahanda kang magpala, nakahanda kang magpagaling sa lahat ng may taglay na karamdaman. Ikaw nang bahala sa iyong mga lingkod. Ikaw ang aming inaasahan. Wala kaming kaya sa ganang aming sarili. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming kapangyarihan. Ama, salamat ng marami. Pakibasbasan po ng aming mga anak. Maunawaan nilang lubos ang kahalagahan ng lahat ng kapistahan para lahat po kami maging sama-sama sa pagkay patungkol sa aming kaligtasan. Sumasampalataya kami, Ama. Ikaw pong aming makakapiling ngayon at magpakailanman. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach at ang laging pagsama ng banal na Espiritu sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po, our preparatory prayers.
Will continue tomorrow and Sunday all the way to Monday pa. Hindi po natatapos ang ating mga sinasagawang panalangin para sa ating kapistahan. Tuesday po ang ating first feast that we're going to celebrate, Feast of Trumpets, our special worship service araw po ng Martes, September 3rd at 6 p.m. Pacific Standard Time. At huwag din natin kalimutan, next weekend, regular worship service schedule po tayo. Meron po tayong Friday na Tagalog, tapos Saturday na English. At also next weekend, we will have our children's ministry, September 6 and September 7. Matatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.